Okay, another flight test bago umulan. Kasi mukhang nagbabadya yung ulan eh. So, paliliparin ko ulit to. So, matagal na akong hindi nag-upload sa aking channel. Because parang nawalan ako ng gana sa sa mga RC plane. So, parang mas gusto ko ulit bumalik sa RC helicopter. Because yung RC plane kasi, yung mga RC dami siya, yung mga eroplano ay malalaki, masyadong bulky, so it takes a lot of space sa bahay, so mahirap i-store. Unlike helicopter, mga ganyan lang, mga maliliit. Yung maliit na eroplano malaki pa rin eh. Yung mga 400mm wingspan, malalaki pa rin, malapad, so mahirap talagang i-store. Unlike ng mga RC helicopter ay special mga ganito na fo-fold pa yung mga yung wing, yung propeller. Although may mga naman, ma-disassemble mo naman, pero I mean yung mga RC helicopter, may mga RC plane, may mga na-disassemble naman, pero pa rin, malalaki pa rin, bulky pa rin eh. Unlike helicopter, mga ganito. Itong advantage ng helicopter eh, medyo hindi kalakihan, madali lang i-store kahit saan. Kahit sa box lang, ilagay mo lang sa box, pwede na. Kahit wag mo nang tanggalin sa box. Pero yung eroplano, pagka tinanggal mo sa box, may iba pa ring parts eh. Yung tulad ng pakpak nya, yung wing, yung wing assembly nya, fuselage. Yan, malalaki talaga. Kaya hindi practical sa akin na mag-eroplano. Medyo sa akin, medyo practical tong helicopter, chopper. Saka pag syempre magpapalipad ka, kailangan mo talaga ng malaking space. Malaking space para sa eroplano kasi nga yung yung lipad niya is talagang malaki. Meron ding mga ibang yung mga maliliit, pwede mong mapalipad sa tight places, but bibihira. Tight places means like siguro mga 2,000 square meters ganyan. Malaki pa rin. Unlike ito, kahit 50 square meter, 100 square meter na space pwede, or kahit 50 square meter, i-hover mo lang, pwede na. Pero ang aeroplano hindi mo pwedeng i-hover eh. Diretso yung flight niya eh. Kaya it will take a lot of space talaga. Big space ang kailangan mo talaga sa flight and then sa storage. Unlike to, maliit lang, okay na. Kahit nga sa kwarto pwede na eh. Pero yung eroplano di pwede sa loob ng bahay. Di mo siya mapalipad sa loob ng bahay. Eto pwede mong i-test. Pag unbox mo, pwede mong i-test sa loob ng bahay. Pero yung eroplano wala, may hirapan ka. As hindi pwede. Mapapandar mo lang yung motor niya, pero you cannot be able to fly it inside your house. Unlike mga ganitong RC helicopter, you can test flight it, you can flight test within your house, especially outside of course. Especially pag ganitong mahangin, mahirap pagpalipad ng RC aeroplano. But this one pwede na, ganito medyo may hangin pero pwede. Ito one of my favorite. Ito lang, to be honest, ito lang yung helicopter na natitira ko eh. Sa yung iba kong helicopter pinagbebenta ko eh. Especially nung pandemic, siguro meron akong 5 RC helicopter, mostly mga WL toys. Mga V911, V912S, V911S, XK. Yan yung mga XK na V912 yata yun, V911 yun. Tapos meron akong brushless na XK. Uy, come on. Kala ko sasalpok. Ito may mga altitude hold na eh. Madali na lang laruin. Especially sa mga baguhan. Hindi na kayo mahihirapang you are already 50% halfway sa
learning on how to fly RC helicopter. Especially pag may ano, tapos may ano pa siya, may stabilization, yan. Altitude hold, stabilization, 6-axis gyro stabilization, yun talaga napaka-easy na. Although sa tingin ko yung pinaka dapat normal talaga yung stabilization, which is very common, supposed to be very common, and ang supposed to be uncommon is the altitude hold. For me, mas exciting na ano, mas exciting and challenging na paliparin yung walang altitude hold. Saka mas magandang i-maneuver yung walang altitude hold kasi parang walang pumipigil sa kanyang ano eh. Pag gusto mong ibaba, mabilis lang. Parang walang pumipigil sa kanya. Walang pipigil sa iyo pag gusto mong ibaba yung aircraft. Although may advantage din, especially sa mga beginners. Tapos ngayon sinasamahan pa nila ng optical flow ng ganyan para lalong mas smoother yung landing. Grabe. Sobrang ano na, sobrang easy na. Aside from altitude hold, may ano pa, may optical flow na tinatawag. Grabe, talagang super easy na magpalipad. Pero to be honest, I prefer pa rin yung walang altitude hold and walang gyro stabilization. Yung ano, yung optical flow. Yun yung dalawang yun ang gusto ko wala. Mas exciting eh. Tulad na sinabi ko, exciting and challenging, and mas mabilis yung ano, mas mabilis yung lipad niya. Especially yung pagka ibababa mo siya. Mas madali. Mas flexible siya, mas tawag yan, mas flexible, madaling ibaba. Because wala siyang altitude hold, walang pipigil sa'yo pag ibababa mo. Yan, okay na to. Actually, na-miss ko lang to eh. upload ko na rin sa YouTube ko kasi matagal na nga ako hindi nakakapag ano. Parang siguro hinahanap na ako ni YouTube. Oh, Ernest, ba't hindi ka pa nag-upload? Tagal-tagal na, ilang months na. Mag 4 months na. Kasi hindi na talaga ako bumibili ng RC plane eh. Tinigil ko na bumili ng RC plane. Kasi nga bulky. Actually pinagbebenta ko na yung mga ano. Pinagbebenta ko na yung nasa Facebook Marketplace na yung mga RC plane ko. Pero yung mga jet ay hindi, kasi mas gusto ko yung faster, mas agile na ano, na RC plane tulad ng mga jet, tulad ng yung XK na ano, Raptor. Yan. Andun lang yun. Tapos yung ibang ano ko, parang may tatlo yata akong jet na hindi ko ibebenta kasi mas gusto ko yung mabilis. Pero yung mga high wing ko, ano yun, mga nakaparada na, nakapost na sa Facebook Marketplace para iba na yung manginabang and maging pera na. And then bibili ko rin ng RC plane, ay ng RC helicopter pagka nabenta ko, bibili ko rin ng ano, RC helicopter kasi nga mas gusto ko yung RC helicopter. Alright.